Nagulat ang ilang residente sa La Libertad, Negros Oriental sa bilang pag-apaw ng ilang ilog doon na nagdulot ng baha. Kabilang sa mga diragasan ng tubig ang barangay Pakuan. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente. Ang iba stranded sa tabing ilog. Mapaw rin ang Kalaskaan River sa Gihulngan City. Ayon sa mga taga roon, hindi naman umulan sa kanilang lugar kaya nagtataka sila kung bakit umapaw ang ilog. Idaalam din ng mga otoridad kung saan ang galing ang rumaragasang tubig. Ipinalalagay na rin ng Department of Public Works and Highways sa Immigration Lookout Bulletin ang dati nitong secretary na si Manuel Bonoan. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa maanumalya o manong flood control projects sa bansa. Ipinalalagay rin sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke, gayon din ang kani-kanilang anak. Ito'y matapos ibunyag ni Senador Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak ni Maglangke, Bernardo at Bonoan na nakakuha umano ng malaking flood control project sa gobyerno. Ayon din kay Lacson, ang isa pang kumpanya ng mga Maglangke ay nakakuha ng mahigit 2 bilyong pisong flood control projects sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Dati na iginiit ni Bonoan na hindi siya sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Maglangke at Bernardo. Ibinunyag ni Senador Ping Lacson ang koneksyon umano ng mga pamilya ni na dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Gayon din ang koneksyon umano nila sa maanumalyang flood control projects sa bansa. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin sa Senador Ping Lacson. Magandang umaga po, Senador. Si Mariz Umali po ito at live po tayo sa unang balita. Mariz, magandang umaga. Una po sa lahat, sabi niyo po magkakasosyo po yung mga anak na MBB o Maglangke, Bernardo at Bonoan sa MBB Global Properties. Nasaan po yung flood control projects ng kumpanyang ito? Hindi, walang flood control project ang MBB. Okay. Ang construction firm, yung Global Crit na pag-aari ng mga Maglangke. Hindi kasama doon yung mga anak ni dating Secretary Bonoan at saka ni dating Yusek Bernardo. Ano po ang proyekto nila? Sa MBB Properties. Okay. Pero yung ang construction firm, yung Global Crit na pag-aari ni Maglangke, ng Maglangke family. So hindi po ba Ni yung Mayor Rene Maglangke. Senador, linawin ko lang po, yung Global Crit Builders na tinutukoy niyo pong kumpanya, hindi po ba ito yung may flood control projects mula 2018 hanggang 2024? Correct. Pero Oo. hindi kasosyo doon yung mga anak ni na Bonoan at saka Bernardo. Pwede po bang linawin natin? So yung Global Crit po na tinutukoy po yung kumpanya, ito po yung may flood control projects mula 2018 hanggang 2024. Correct. Saan po yung mga proyekto nila? Sa Bulacan. Sa Bulacan din po lahat. Mm. Oo. Gano'ng karami po itong mga nakuha po nilang proyekto roon? Sa buong Pilipinas, meron siya. Sa kanya mismo nanggaling yon kay Mayor Rene Maglangke na siya ay malaking kontratista na maraming kontrata, bilyon-bilyon sa buong Pilipinas. Pero meron sila, ang tukoy namin yung sa Bulacan, mga mahigit 2 bilyon. Alright, mahigit 2 bilyon. Pero yung sinasabi niyo po, wala pong stake or share dito yung mga Bonoan at mga Bernardo? Walang record na mayroon silang stake doon. Pero pinag-aaralan niyo po ba at duda po ba kayo kung meron ding stake sa iba pang mga proyekto? Yung dalawa, Bonoan at Bernardo. Walang record kami nakitang ganon. Ang sinabi kong connected that, kasi nga, di ba si Secretary Bonoan, masyado siyang, yung paulit-ulit, sabi niya, isolated case lang yung napuntahan ni Presidente Marcos. Yun. Kasi hindi niya binanggit na magkalapit pala sila ni Mayor Maglangke na napalaking kontrata, malaking kontratista. So ang sinasabi po niya, kahit na isolated case, yung ibang mga proyekto nila, talagang completed naman. May mga substandard lumabas. So in other words, it's either ghost
o substandard yung kanilang mga proyekto? Wala talaga yung completed na maayos? So parang nakita Maris, substandard. Wala naman kami nakitang ghost. Wala pa. pong ghost. Alright. Anyway, 2019 pa po nakaupong mayor si Rene Maglangke. Pwede po ba siya maging contractor ng gobyerno kahit siya po ay elected official? Obviously, hindi po, di ba? hindi pwede. Kailangan nag-divest siya. Oo. Pero while nag-serve siyang mayor, nananatili siyang kontratista. At nagawa po niya ito dahil... Sabi ko nga, connect the dots. Ano? Kasi kung magkalapit, lumalabas pagkasosyo nga yung mga anak nila. So, sabi ko nga, connect the dots. Okay. Batay po sa inyong mga nakala, posible bang ginamit ni na dating Secretary Bonoan at dating Undersecretary Bernardo yung mga posisyon nila sa DPWH para ma-award sa Global CREAT, yung flood control project? So ito po yung sinasabi niyong connect the dots pa rin. Correct. Bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman, iimbitahan niyo po ba sa hearing ang mag-aamang Maglangke, Bernardo at Bonoan? Hindi pa kasi marami pang mga naiwan pa na dapat ipagpatuloy. Nandiyan pa yung mga Diskaya, nandiyan pa yung sina Bryce Hernandez, no? Tapos yung bagong lumabas, yung sa WJ, na kung saan nakapagbigay, malinaw doon sa nilabas na sa House, na nakapag-deliver doon sa isang empleyado o empleyada ng Blue Ribbon. Actually, pinalipat na nga namin yon at nagsasagawa kami ngayon ng record check at saka background investigation sa lahat ng mga staff ng Blue Ribbon. Kasi nag-iimbestiga kami, pero kung meron palang ganong employee o staff na na-involve sa mga anomalyang proyekto, at yung pa nga, lumalabas na parang merong delivery ng obligation, quote-unquote, no? Alright. Senador, matanong ko lang, no, kasi nice daw ipatawag ng LTO yung BGC Boys sa pagdinig bukas, September 12. Kaugnay po ito sa pagsususpinde ng kanilang driver's license for 90 days dahil nga po sa mga maling impormasyon na nilagay po nila dito. Pwede po bang makalabas at makadalo dito sa pagdinig na ito? Halimbawa, si Bryce na nasa Pasay jail ngayon. Hihingi sila ng permiso sa Senate kasi ang may legal custody kay Bryce Hernandez, Senado. So hindi pwedeng basta dalhin yung kung saan-saan ng malibang kong korte, no? Kung saan-saan nung BJMP na kung saan merong physical custody sa ngayon. Para po sa inyo, kwalipikado po ba maging state witness sina Sara at Pacifico Diskaya, pati na rin po itong sinasabi ko nga po si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez? Hindi para sa akin kasi DOJ yun eh. Meron tayong batas na sumasaklaw dyan, yung batas sa Witness Protection Program. At ang magde-decide niyan, siyempre, yung DOJ, Department of Justice, kasi under ng Secretary of Justice yung Witness Protection Program. May mga patakaran dyan, Maris. Yung not most guilty, tapos yung materiality ng kanyang testimonya na pwede ma-corroborate ng ibang ebidensya. May mga ganon. Tapos yun nga, sinasabi ni Secretary Boying Remulla, restitution. Dapat ibalik sa bayan yung kamal-kamal na salapi na kinita nila na sa mga anomalyang proyekto. Naniniwala po kayo na talagang mangyayari po yan in this term? Alin? Yung restitution? Opo, restitution. Pag ipal na yung mga kaso, korte yung mag-uutos noon. Pero kung mag-a-apply ka sa state witness, yun ang isang kondisyon na sinasabi ni Secretary Boying Remulla. Alright. Pero pagka hindi, nilabanan ng kaso, korte yung magsasabi yung mga forfeiture. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon, Senador Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Salamat. Tatalima raw sa Senador Cheese Escudero kapag inisyuhan siya ng show cause order ng Commission on Elections. Kaugnay po yan sa 30 milyong pisong donasyon sa kanya noong eleksyon 2022 ni Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Pareho itong inamin ni Escudero at Lubiano. Ayon sa COMELEC, una nilang pagpapaliwanagin si Lubiano kaugnay rito bago si Escudero. Bibigyan daw nila ng 5 araw si Lubiano para sumagot. Bago ito, sumulat na sa Department of Public Works and Highways ang COMELEC para alamin kung contractor ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Ipinagbabawal kasi sa Omnibus Election Code ang pagbibigay ng campaign contribution na sino mang may kontrata sa gobyerno.
Sinisika pa naming kunan ng pahayag si Lobiano. Nabulabog na sunog ang mga taga-barangay Balingasa sa Quezon City kaninang madaling araw. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, natukoy na ba ang pinagmulan ng sunog? Marisa, yung inaalam pa ng Bureau of Fire Protection hanggang sa mga oras na ito at as of 5:15 a.m. ay dineklarang fire under control yung sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Barangay Balingasa. Mag-alas 4 na madaling araw kanina nang binulabog ng sunog ang mga residente ng Guyabano Street dito sa Barangay Balingasa. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Itinaas ng Bureau of Fire Protection na ikalawang alarma. Nasa 16 na fire truck nila rumisponde, dagdag sa 14 na fire volunteer group. Ayon sa mga residente, nagising na lang sila na malaki na ang apoy, kaya mabilis silang lumikas. Ang ilang residente, iilang gamit at damit lang ang naisalba. Ang iba naman, walang nailigtas ni isang gamit. Noong una, nung paglabas namin sa taas, dumidig sana yung apoy eh. Tapos malakas na rin yung usok. So, yun talaga, yun yung mangyayari. Kalat-kalat na talaga yun. Ginawa namin, lumabas na kami. Niligtas na lang namin sarili namin. Wala kaming gamit na nailigtas talaga. Totally zero kami talaga. Lumabas na kami kasi like materials, may tatakot kami baka umabot sa amin talaga yung apoy. Marisa, sa mga oras sa ito ay nagpapatuloy yung mapping operation sa sinasagawa ng mga tauhan ng BFP at nangangalap pa tayo ng karagdagang detalye para malaman kung ilang bahay ba yung natupok, ilang pamilya yung naapektuhan. Pero meron tayong isang residente na naitala na kinailangan isugod sa ospital matapos magtamo ng second degree burn. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.